Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Roy Moro, Pure Tagnipis from Sagay City, Negros Occidental, Rodel Medialdia, Los Baños, Laguna, Clark Anthony Parker Balira, Idmar Balira, Malbar Batangas, Lawrence A.G. Sarlatan, Jumar Andihar, Murcia Negros Oriental, Occidental pala, Ronald Camarines, Biliran Province, Oliver Cariña, Mandaluyong City, at saka si Marciano Amura from Panglao, Bohol po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito naman sa atin mga kaibigan, alam nyo na, talagang ito'y usapang magmamanok lang talaga po. Kasi mga kaibigan, nabasa ko yung may isang komento na, Busing, paano ba daw mag-breed paano ba daw na hindi mamana yung isang manhiter na manok po mga kaibigan? Ito namang manhiter na manok mga kaibigan. Ako matagal na business na po na talagang pag manhiter ang binibreed mo, lahat ng mga lalaki dyan mga kaibigan ay talagang manuka din po yun mga kaibigan. Bakit mo binibreed yan? Ano bang purpose mo? Dalawa lang po. Nagustuhan mo yung kulay, nagustuhan mo ang physical attributes ng isang manok, o tatlo pala mga kaibigan, nagustuhan mo ang estilo ng laban, so style ng laban niya po. Yun lang po. Paano natin magawa yung mga kaibigan na makuha natin yung mga katangian na yun na hindi lumalabas yung man fighter nila po? Paano mga kaibigan? Madali lang po yun mga kaibigan, kasi tayo naman pag alam naman natin yung ang isang manok ay will breed mga kaibigan, kung ibig sabihin doon ay talagang matagal na hinawakan na po ng isang breeder, dinidevelop na po ng isang breeder. Kadalasan doon mga kaibigan ay wala talaga manhiter na manok po, kasi through selection mga kaibigan, hindi naman tayo magpili ng medyo itong manok na to ay talagang matatapang to o manuka talaga. Pipiliin talaga natin yung mga budkak na talagang medyo mabait po. Kaya doon mag-umpisa mga kaibigan. Ito yun, yung manhiter na manok na yun, i-cross mo yun sa medyo mababait na mga bloodline mga kaibigan. Tapos lumalabas yung gusto mong kulay, gusto mong physical attributes sa isang manok, nagustuhan mo yung estilo ng laban ng isang manok, yun ang kunin mo mga kaibigan. Yun po ang parang mag-inbreed ka mga kaibigan, ibalik mo dun sa babae po, para sa pangalawang bisis lumalabas pa rin gano'n na kulay, attributes sa isang manok at saka estilo ng laban nandun pa rin. Tapos hindi na siya manhiter, ayun na po, pwede mo nang i-cross sa ibang mga bloodline na medyo nakita mong walang medyo kasi pag sinasabi natin mga kaibigan na matagal na hinanawakan sa isang breeder ay talagang ang bloodline na yun ay talagang wala ka makitang medyo manhiter mga kaibigan. Kaya doon mo i-cross po ang manok na yun para lumalabas yung mga gusto mong katangian na nagustuhan mo sa kanya po, katulad ng kulay, katulad kong kaibigan. May manok ako dati na yung gold. Na problema ako mga kaibigan kasi pag binibreed ko nito sa isang bloodline na to, pusom. Hindi naman manuka yung mga puso mga kaibigan. Pero may lumalabas pa rin mga kaibigan, lalo na pag ang kulay, ang gold po, nako. Talagang malayo ka pa mga kaibigan, pumupurma na po, talagang papaluin ka po. Yung manok na yun mga kaibigan, binabalik ko siya sa pusom pa rin. Ini-inbreed ko na isang bisis po sa ina, sa babae po na pusom. Doon mga kaibigan, lumalabas na may gold na manuka, may gold na hindi manuka, medyo mababait. Yun ang pinapili ko mga kaibigan na kinukross ko na naman sa ibang lahi po. Kinukross ko sa yun mga kaibigan, yung parang roundhead mga kaibigan, parang yung roundhead yung hinahawakan ni mga kaibigan, hinahawakan ni Aguilar, yung roundhead na yun mga kaibigan. Kinukross ko doon, tapos lumalabas mga kaibigan, may gold, tapos hindi na nanuka mga kaibigan, wala, napakabait na po. Ayun ang tinutuloy ko mga kaibigan sa gold ko. Dating gold ko yun mga kaibigan. Iba naman yung sinauna pa po, yung reject na gold, yung mga latest na po. Yun po mga kaibigan. Tapos pagka nakita na ko doon mga kaibigan na ang gold na yun, nakaprocess na siya ng roundhead mga kaibigan,
Yung Roundhead din ni Aguilar po, nakapagpalabas siya ng gold na medyo mabait na, at saka yung away niya, pormahan niya, nandun na po. Kaya kinukross ko siya ulit sa puso, mga kaibigan. Yun na, tuloy-tuloy na yun, mga kaibigan, kasi medyo may katawan na, may mga ilag, at saka ang kulay, mga kaibigan, medyo punkan po. Kaya doon po nag-umpisa, mga kaibigan. Kaya iwasan natin, mga kaibigan, yung yung may breed natin yung isang babae sa medyo manukakit. Nakita mo lang, mga kaibigan, na manuka siya, na kahit slight lang, huwag yung gamitin yan, mga kaibigan, kasi magmana yun, mga kaibigan. Yung mga manok na medyo nanuka siya, pero pag hawak mo, hindi na nanuka, huwag yun, huwag yung gamitin yan, mga kaibigan, kasi sa pinakaano dyan, mga kaibigan, may magmana dyan, na napakatapang, mga kaibigan. Eh, yan ang iwasan natin, kasi yung mga manok na ganyan, ilang bisis ko na yan nakita sa mga vlog, mga kaibigan, sa YouTube, kasi palagi tayong nanonood dyan eh. Pinapanood din natin yung mga kaibigan natin, mga vlogger din tungkol sa manok. Ilang bisis ko na yan nakita, mga kaibigan, na ang thumbnail nila, paano pabaitin yung isang manok na manhiter po. Ito ang solusyon kung paano pabaitin ako, mga kaibigan. Ako po, palagi ko rin binablog dyan, pero hindi pabaitin, mga kaibigan, kasi ang manok na manfighter po, kahit ilang bisis pa yan pinabait mo or kung ano man yung ginagawa mo dyan na hindi na siya manuka, naku, mga kaibigan, pagdating sa time na kinukondisyon mo yan, imposible, mga kaibigan, lalo na pag kahit inirbon bituin lang, naku, malayo ka pa, mga kaibigan. Talagang naghanap na po ng mga kaibigan, yung binta na para mapalo ka po. Yung mga manok na ganyan po, manhiter, hindi talaga mawala yan, mga kaibigan. Kahit araw-araw mo pang damugan yan, hilamusan ba, para medyo malamigan, lagyan mo ng makilikili na ng tubig, ganon, para maano sila, mga kaibigan, para medyo malamigan sila, mapasukan sila ng moisture. Yung sa araw na yan, medyo hindi siya manuka. Kinabukasan, kasi sa hapon, hawakan mo na naman, damugan mo naman, lamusan mo, medyo lagyan mo ng moisture. Di siyempre bumabait yung manok sa mga panahon na yun. Pero pag inumpisahan mo naman, mga kaibigan, na magkondisyon ka na, pinapakain mo na ng masasarap, nako, mag-inject ka na, kahit mga multivitamins lang, mga kaibigan, Enerbon B12, nako, ay talagang hindi pwedeng hindi manuka yun, mga kaibigan. Bumabalik naman yung natural na niya, yung karakteristik na isang manok po, yung ano ba niya, mga kaibigan, yung batasan niya, at talagang bumabalik yun, mga kaibigan, yung talagang ugali ng isang manok na medyo manuka, hindi mawala yun, mga kaibigan. Totoo yan. Kaya para maiwasan yun ang sinasabi ko, mga kaibigan, na unang breed mo, binibreed mo siya sa isang bloodline na hindi manuka yung mga lahi nun. Magpili ka doon, mga kaibigan, na kung anong nagustuhan mo sa manuka na manok na yun. Yung kulay ba, yung estilo sa away ba, or physical attributes niya na napakagandang manok tingnan po. Yun ang tingnan mo. Pag may nakita kang ganon, tapos hindi siya manuka, yun ang ibalik mo ulit sa kung saan mo yan i-cross, mga kaibigan, para makapagpalabas ka ng mga manok na talagang nandun na yung magandang katangian niya, magandang yung yung purmahan ba, mga kaibigan, magandang ugali, magandang purmahan, kulay. Kasi, mga kaibigan, yung mga Amerikano pag ini-interview yan, lalo na si Dingfer, sabi ni Dingfer, mga kaibigan, kasi mga Pilipinos naghanap ng mga punka na manok, yun talaga mga Pilipino eh. Pero pag sinasabi si Ding in interview, they don't breed for the colors, mga kaibigan, sabi niya. They breed sa estilo ng away, sa palo, kung cutting, talagang the best bang cutting, estilo ng laban. Di katulad ng mga Pilipino, mga kaibigan, na talagang tinitingnan yung kulay, magandang kulay, may bandira. Kasi mga Pilipino, mga kaibigan, inaano nila yung makatanggal ng stress mo sa tao, mga kaibigan. Enjoy ka pang alagaan yun. Tapos araw-araw mo makita yun tuwing umaga, nagkape ka, pero ma-enjoy ka po, mawala po yung mga stress na naramdaman ng isang tao po. Kaya kasi mga Amerikano, Pilipino, iba-iba yun eh. Pero may mga patulad natin, gusto talaga natin yung mga punka na manok, may bandira, sweater ba, mga kaibigan, na medyo nagpapasigla sa atin po, yung lalo na yung magandang kulay, napakakintab yung mga balahibo, yung katulad ng mga golden boy, mga kaibigan, ako medyo parang sumisigla tayo, mga kaibigan.
Yun po mga kaibigan, yun po ang ating mga topic ngayon. Ang isang manok na manhitter po, paano natin yan alisin? O paano natin yan i-breed na medyo mawala yung ano po, pagkatapang ng isang manok o manhitter na manok po. Yun lang po mga kaibigan, i-cross mo lang sila sa bloodline na medyo hindi matatapang, mababait na bloodline, tapos through selection mga kaibigan. Doon mo makuha yung gusto mong mangyari po. Yun lang ating mission sa araw na to. Bilang isang tunay na magmamanok po, iwasan natin yung mga negatibo na ano po, mga pangyayari mga kaibigan. Yun lang po. Magandang umaga sa ating lahat po.